Panoorin po natin ang ating Pest to Pest Hirit ni Dr. Love. Ano ang inirereklamo mo tungkol sa hilaw mong biyanan? Yung sa kuryente po, sabi po niya po, kasi chinichismis po ako, sabi po hindi daw po ako nagbabayad ng kuryente. Pero lagi naman po kami advance kung magbayad. Tsaka po doon po sa tindahan, kuha daw po kami nakuha. Bayad naman po kami palagi. Tapos, sino yung sinasabi na palagi kayong kuha ng kuha kasama yung mga anak mo? Yung biyanan ko po. Oo, pero yung mga anak mo daw kuha ng kuha, gano'n? Opo, sinasabi. Pero mga apo niya yun. Yun nga po eh. Yung mga bata nga po, hindi nga po nila babantayan para mapagtrabaho ko. Okay, pero hindi naman nila obligasyon bantayan yun, no, Yun nga po, Edeline? inaano ko po kasi sa kanila, pag po nagtrabaho ko, ang gusto ko naman po, mag-abot-abot sa kanila, magbigay po. Kumbaga, hinihiling mo lang yung Opo. pakitignan yung mga bata para Opo. makapagtrabaho Kasi para ka. po matulungan ko rin po sila. Pero Edeline, ano bang trabaho ng partner mo? Ito yung partner mo, ang nanay niya yung nang-aapi sa inyo. Ano po, construction lang po. Yung buong pamilya ba, nakatira ba kayo sa biyanan mo? Tapat lang po. Magkatapat po kami. Gaano nakatagal tong problema nyo sa kuryente? Ano ba yung sinasabi ng sa kuryente? Taon po. Anong nagkagulo po kasi po nung sa kanila po, naputol po kasi, kaya nagpanibago po kaming apply. Ayun nga po, ngayon po nagkakagulo po dahil po ang laki daw po ng kuryente. Eh nagpapakabit po kasi sila sa mga kapitbahay po eh. Hindi na lang po nila yung kapitbahay po yung tanggalan. So sinasabi mo, nagbabayad ka naman advance Opo. pa. Meron ba kayong kasulatan or meron ka bang, I'm sure walang resibo, no? Wala po. Meron ba kayong parang agreement or ano man lang, ebidensya na nakapagbayad ka, ganun? Wala po, nag-uusap lang po kami pag Yan nagbabayad ang po mahirap. Yan ang mahirap. So tignan natin, pakinggan natin kung ano nga ba ang totoo. Heto ang pakialamera daw niyang biyanan na hilaw. Nanay Alma, pasok. Hindi kita pinakikialaman ang sinasabi ko lang sa'yo. Yung tindahan ko, inuubos nyo lahat-lahat. Edeline! Ay, hindi po kayo dyan, Nanay Alma. Doon po kayo. Nanay Alma, Hindi naman pala may pag-aaway. Sisermonan lang. decide saan Hindi kayo ako uupo? nakipag-ano sa'yo, hindi ako pinakikialaman ng buhay mo. Dahil wala naman akong pakialam doon. Ang tindahan ko na at yung bayarin dapat. Bayaran nyo. Hindi dapat yung... naman kami sa inyo. Edeline, hindi. Anong binabayad nyo? Posible Sabi nyo naman wala kayong hindi. pera. Lagi naman tayo Nanay kayong Alma, pera. tanong ko sa iyo, ito bang may mga utang sa iyo ay kasama ang mga apo mo? Opo, ma'am. This is your time to shine. Ma'am, ang inano ko lang naman sa kanila, yung tindahan ko, dahil galing sa utang yon. Kailangan ko lang magpursige dahil parang magkakaroon din ako ng pagkakitaan ko. Okay. Eh, ang anak niya, kuha ng kuha. Pag pinagsabihan mo, nagagalit pa sila lahat. Ilan pong At anak? madamot daw Ilan ako. ang anak nila? 3, ma'am. 3 apo mo. Ano ba ang mga Dalawa ang kumukuha, pati sila maghapon. maghapon? Gusto Ano yung nila mga doon kinukuha? na kukunin nila lahat. O, ano kinukuha? Kape, tinapay, lahat na, soft drinks. Eh, Nagbibigay ka naman sa mga apo mo binibigyan ko ng sila, pang-merienda. Opo, ma'am. Pero sobra-sobra naman ang pagbibigay ko kasi kaya ang tindahan ko, patay sindi sa ginagawa nila. Ako lang nagsisikap. So every time na kukuha, Nanay Alma, hindi mo ba nahihindian? Para talagang hindi pwede ngayong araw na ito, buong linggo walang uutang. Hindi, ma'am. Pag sinabi nilang kukuha, ay talagang kukuha sila. Hindi ko sila mapipigilan. Iiwanan ko sila sa tindahan. Pagbalik ko, wala na yung tinda. Pati pirahan ko, wala nang laman. Matutuwa ba ako doon, ma'am? Totoo ba ito, Edeline? Sino pagbibigyan Yun nga po, kumukuha nga po kami. Pero po pag nag-aabot naman po ako sa kanya eh. Naglalaba nga po ako eh. Nag-ano po ako, may extra Pero po. Edeline, dapat ang kinukuha nyo nakalista, ha? O yun nga po, Para sinabi alam ko nyo nga rin po yung- kay mama, sabi ko, ma, ilista mo lahat yung utang ko. Sinasabi niya, mag-abot na lang daw ako. Eh, nag-aabot naman po ako, kada sahod ko naman po, eh, naglalabaw nga po ako eh. Pag wala Alam pong- nyo, ang nangyayari kasi sa inyo, wala kayong tamang pag-uusap or kasunduan, diba? Ano bang nirereklamo mo talaga? Yun nga po, sa kuryente po. Ano yung nangyari sa kuryente, Aling Alma? Totoo lang, ma'am. Yung kuryente namin, ang laki. Paano? Ako lagi ang nag-intindi. 2 buwan bago kami makakabayad. Dahil pag sinisingil ko sila, minsan may trabaho at wala. Naghahagilap ako ng pambayad. Sila hindi nag-iintindi. Ako pa rin, lahat.
Yung ba naman yun, iintindihin ko pa lahat sila? Obligasyon ko ba naman lahat yun? Aling Alma, tama ka naman dyan. Pero Edeline, ano yung sinasabi mong nagbabayad ka naman? Advance pa. Opo, nagbabayad naman po ako eh. Tuwing pagkatas ko maglaba, pag wala pong tumatama sa akin sa ending, inaabot ko nga po sa kanya eh. Naabot ko sa inyo, ma. Pag wala nag-aano sa akin sa ending, tumatama nagbibigay ako Kulang na kulang, ma'am. Hindi sapat. Kaya nakulang kasi, kaya naputulan ng kuryente. Opo, Umabot ma'am. kayo sa... Kasi dapat ang inaano nyo, yung mga nakakabit sa inyo, tanggalin nyo, hindi yung kami yung dahil hindi lang daw sila yung nakakabit. Nagbabayad naman po sila talaga, pero hindi naman sakto tapat daw sa binabayaran namin. Okay, pero magkano ba ang kulang? Ano ba itong kulang Ano kasi na ang maabot talaga, ang kuryente namin, ma'am, kulang-kulang 9,000. Sa isang buwan po yon. Grabe. Pag sininyan Ba't ko ang sila laki? ng malaki. Ayun nga po, yung mga kapitbahay po kasi namin doon, pinakabit nga Bakit po po nila. kayo nakapagpakabit Tapos ng kami kap, po hindi yung nagbabayad? Nagbabayad, ma'am, kaso lang talaga, wala sa panahon. Kaya din ako, nagagalit din sa kanila. Wala akong nagagawa doon kasi naaawa naman ako kasi kamag-anak din. Ma'am, kasi Kaya nga sabi po, ko Okay, sa so kanila, bakit si paghati-hatian. Edeline ang nagsasakripisyo? Sila lang dapat ang nakakaintindi sa akin. Nahihingihan ko sila ng tulong. Natulungan nila ako. Alam niyo mga lola at mga lolo, lahat halos ibinibigay namin sa aming apo. Kung may tindahan, kung may sari-sari store, kung anong ituro ng apo, sige lang, oo. Hindi na sinisingil. Ewan ko ba kay Aling Alma, bakit talagang hirap na ba ang buhay natin at pati yung merienda ng apo natin, sisingilin mo pa. Talaga bang gano'n na kahirap? Ang mga lola, they go out of their ways to support the, apo. Sana Aling Alma at Edeline, ma-settle yung inyong pagkakaiba, no? Sistema lang siguro kung nagbabayad ka, gumawa ka ng listahan ng binayaran mo para hindi yung iaasa na lang natin sa memory ni Nanay Alma. Kasi busy din naman si Nanay Alma. Meron siya ibang sinusuplayan ng kuryente, may may negosyo siya, may tong-its. Mahirap na kasi pag nagtutong-its, naka-focus doon ang isip mo, di ba? Kay Lot, alam mo, sabihin ko sa'yo bilang isang asawa, no? Sa hirap ng paghahanap buhay namin, anong trabaho ng mister mo? driver po. Driver ng jeep. Ng jeep, tama ba? Rent-a-car po. Rent-a-car. Alam mo, mahirap yan, yung pagmamaneho niya. Gusto niya, yung pagod na antok na, gusto makapagpahinga, makatulog man lang. Pero nanghihinayang dahil gustong magawang pera yung, lahat ng pagkakataon. Sana makita mo yon kahalagahan ng hirap ng asawa mo at kuneho ka. Huwag mong ubusin sa pagsusugal, pagtutong-its. Ikaw naman, huwag masyadong demanding sa biyanan mo. Pakita mo rin yung pagrespeto mo sa kanya, no? At si nanay, intindihin mo rin yung siguruhin mo lang na huwag mong pakialaman ng pagpapatakbo ng buhay nila. Yung negosyo mo, asikasuhin mo. Basta nag-asawa na ang anak natin, pabayaan mo sila. Gagabayan mo lang pag lumapit sa'yo. Nay, kailangan namin ng tulong. Okay? Bigyan mo na ng independence yung mga bata. Yung singilan ninyo, ilista para maliwanag. Mama Carla, salamat.